Si Secretary of Interior and Local Government Rimulya itinaas na sa 20 million pesos ang pabuya para sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni Charlie Atong Ang. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Itinaas na sa 20 milyong piso ang pabuya na handang ibigay ng Department of Interior and Local Government at ng Philippine National Police para yan sa ikahuhuli ng puganting gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya, layo nito na mas mapabilis ang paghahanap kay Ang na siyang pangunahing suspect sa kaso ng mga missing sa Bungeros. Paliwanag pa ng kalihim, ang pabuya na ito ay mula sa mga confidential funds ng kanilang tanggapan at ng pambansang pulisya para anya sa ganitong mga sitwasyon at kaso. Inaasahan naman na ang naging pagdoble ng pabuya kay Ang ay magkakaroon ng epekto dahil malaking halaga na rin anya ang perang ito na posible nang magamit para makapag-umpisang muli. Biro pa ng kalihim, walang lilitaw na mga pangalan na Chippy at Piatos sa magiging paggamit ng pondo at tiniyak na ito ay ibabayad sa totoong tao na makapagbibigay ng impormasyon o makapagtuturo sa eksaktong kinaroroonan ni Atong Ang. We are increasing the bounty for Atong Ang to 20 million pesos for information leading to his arrest. Seryoso kami rito 20 million pesos information leading to his arrest. Kung tinatanong nyo kung saan nagagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG para sa mga ganitong klaseng kaso. Chismis So, yaman na si General Tatis saka kung gumawa ng paraan mo na. But there's always information coming in. Ang walang GPP atos dito Totoong tao babayaran namin dito kung makita namin. Change your life pa nila, magbabago ng buhay mo ron di ba? So, tingin ko, magbabago yan. Naka-effect yan. Pinaniniwalaan naman ng mga otoridad na nasa bansa pa si Ang matapos na rin maglabas ng pahayag ang Cambodia na walang namataang presensya ni Atong Ang sa naturang bansa. Maliban dito, kinumpirma naman ng kalihim na nagpapatuloy pa rin ang mga manhunt operations laban kay Ang at may mga points of interest na rin anya ang pulisya na siyang mga susunod na tutunguhin ng mga otoridad sa pangunguna na rin ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Inanunsyo naman ni Rimulya na mayroon na silang clearance para sa procurement ng mga light detection and ranging drones na siyang isang uri ng unmanned aerial vehicles para sa mas accurate na pagtunton kay Ang at mas pinalakas pa naman manhunt operations para sa iba pang mga pugante. Ang Cambodia nag-release ng official statement na wala doon si Atong Ang. We are studying it. We really believe andito pa siya sa Philippines. We have points of interest na sila General Tatis may alam kung nasaan. So the manhunt is going on. In fact, we're procured, just for the information, I've been given the clearance to procure drones na may LiDAR. Yung LiDAR na yan can penetrate through canopies of trees para makita mo kung ano nasa ilalim ng mga puno. So we're going to be deploying that in the next few months para sa mga intensive manhunt operations namin kay Bantag, kay Atong Ang. Samantala, sinabi rin ni Rimulya na hayaan muna ang kanilang tanggapan at maging ang Philippine National Police sa tulong na rin ng iba pang law enforcement agencies na gawin ang kanilang trabaho na hanapin at matuntun si Ang. Kasunod ito ay tiniyak ni Rimulya na hindi rin sila titigil hanggang sa mapanagot sa batas ang puganteng businessman. Mula dito sa New Manila, Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.